Ano ang magandang balita para sa babaeng iniwan ng asawa at di makabayad sa ospital? Kambal na hindi makainom ng malinis na tubig. Mga biktima ng Typhoon Yolanda na nakilala ni Princess. Babaeng masungit, palaaway at walang makasundo. Alamin natin sa special telethon ng The 700 Club Asia. Love the word, live the word. Susunod na. Salita ang balo ay hindi mo pinababayaan, maging ang mga ulila. Huwag mo ipangas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Matthew 6:33, seek ye first His kingdom, and all these things will be given to you as well. Paano kung araw-araw ito ang maririnig sa tahanan at paligid mo? Hay, pesteng bansa na to. Walang swerte, walang pag-asa. Makalayas na nga sa Pilipinas. Salbahe kang bata ka, walang silbi, walang kwenta. Ikaw ang mahala sa pamilya natin. Hoy, mga demonyo, mga salot, isang araw pupulutin kayo sa kangkungan. Humanda kayo. Alam nyo bang makapangyarihan ang iyong mga salita? The Bible says life and death is in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Proverbs 18:21. So you can speak curses or blessings, and what you say will come back to you. Isang malaking dahilan kung bakit may krimen, tahanang nasisira, kabataang napapariwara. Pero anong mangyayari kung araw-gabi, ito ang maririnig natin? Mahal, I love you with an everlasting love. Hindi kita iiwan o pababayaan magpakailanman. Tahanan ng kayamanan ko, ipamamana ko sa iyo. Pati buhay ko, iaalay ko na mapasa aking kalamang. Anak, mahalaga ka. Pagpapala ka. Makapangyarihan ka. Magtatagumpay ka. Ilaw ka sa kadiliman ng mundo. Kahit demonyo, mapapalayas mo. Pilipinas ay aangat at yayaman dahil sa kabutihan at presensya mo. My peace I give you. My peace I live with you. Binabantayan kita araw at gabi. Even my angels are guarding you. Huwag kang mabahala o matakot. Andito ako. Hindi yan pagsisinungaling o pambobola. Lahat ay totoo. Sinabi ni Jesus, ang makapangyarihang Diyos na lumikha sa atin at sa buong mundo. Kanino ka maniniwala? Sa Kanya o sa demonyo? Come and discover who you really are and all that you can be by the miraculous power and truth of God's Word. Kaya ito tinawag ng magandang balita. Let's love the Word, live the Word! We're on live tonight for 1 full hour through PLDT. We're also simulcast on cbnasia.org/special. So tell all your friends and relatives abroad to watch us right now. Mapapanood din nila tayo sa GMA Pinoy TV, TBN at PhilmTV sa California. Dito naman, you can watch us sa Channel of Blessing sa Cebu. You can also chat with us on Facebook. We're also on Twitter. Just use the hashtag #LoveTheWord, Here with us in the studio are some guests and friends who love the Word and live the Word. That's why they are here to answer your calls tonight. Actor VJ Tolitz Forbes, singer RJ De La Fuente, actress Rebecca Chua-Unsu, model Erin Espinosa, and Pastor Robert Uy Kien. God burns with love for us who long to share His blessings through us. He longs to make us one family, and that's why He said, love one another as I have loved you. And that's what inspired our mission to go to Tacloban. Di mapaghihiwalay ang kambal na sina Chantal at RJ. Lalo na kapag kumukuha ng tubig sa sapa. Si RJ bumubuhat ng tubig, ako manliligo. Baka kami mawala, sabi ni Mama. Natatakot ako dun. May ahas. Binabato ko yung ahas kung mayroon. Nababahala din ang kambal sa lagay ng tubig sa sapa. May basura at dumi. Doon kami kumukuha malayo sa mga basura. Madumi, malabo ang tubig, di masarap. Ganun pa man, ang sapa ang tanging mapagkukunan nila ng tubig panligo at panlaba.
Pag-uwi, pakukuluan nila ang tubig para mainom. Isang gabi, naubusan sila ng malinis na tubig. Matapos maglaro, uhaw na uhaw ang magkapatid, kaya't ininom nila ang tubig galing sa sapa. Dahil madumi, sumakit ang tiyan ko, parang kumukulo. Hinilot ni Mama. Sumakit din tiyan ko. Parang may bulating gumagalaw sa loob ng tiyan. Tumugon sa pangangailangan ng kambal ang Operation Blessing. Nagpatayo sa kanilang barangay ng posong mapagkukunan ng malinis na tubig. Laking tuwa ng mga bata. Bukod sa malapit ang poso, ligtas na ang tubig panghugas, pangluto at panginom. Diyan na kami nagigib at naliligo. Mas gusto kong inumin yung tubig sa poso. Matamis, masaya na kami. Hindi na sumasakit ang aming tiyan. Salamat sa binigay niyong poso sa amin. Wow. Ang tsaga-tsaga nila, no? Kung araw-araw yung ginagawa nila, they fetch water. Yes, and I'm just thinking right now, Peter, the blessing of running water in our own Which homes. we take for granted. Yes, and look at that. Parang I felt so for them na, they go through that every day. And thank God for Operation Blessing dahil nagtayo sila ng deep well ngayon, potable drinking safe water na ang iniinom nila. Yes, thank you so much to our donors, Yes. who have really been a blessing to these people. Tama. Jesus said in the Gospel of Matthew, "Whatever you do unto these, the least of my brethren, you do unto me." Di lamang si Chantal at RJ ang nasiyahan sa bago nilang balon. Si Jesus mismo ang natuwa sa pag-aabot natin ng tulong. And you can serve the Lord by serving others. Our Operation Blessing missions reach to the poorest of the poor in the most marginalized areas of the country. According to God's Word, the help we give them is a gift to Jesus as well. So let's give generously. And to this hour, your donations have reached 2,575,120. Remember, our goal is to reach 20 million this week. Kaya nga, magbigay kayo, pick up that phone and be a blessing and donate. Yes, call. Marami pa tayong panahon, kaya tawag na. Our hotline is 737-0700. You can also donate using your credit card. Just visit our website at cbnasia.org/specials and click the Give button. You can also text us. Our smart number is 0949-888-8001. Pwede rin sa Globe, 0917-406-5001. And our Sun number is 0925-300-3000. Simula 1996, ang Operation Blessing ay patuloy na tumutulong sa ating mga kapuspalad na kababayan. Sa katunayan, ang Operation Blessing team ay nasa Alaminos, Pangasinan ngayon upang magsagawa ng medical mission doon. Panoorin natin ito. Loving the Word and living the Word with Operation Blessing. Tuloy-tuloy ang ating healthcare program in partnership with Jack Kleiner and the local government. Ang ating mission, helping Filipinos in Alaminos. Si Princess Nicole na nakatanggap ng minor surgery mula sa Operation Blessing Medical Mission. Naumpog siya sa ulo ng kapatid niya, nakagat niya yung lower lip, nagkaroon tayo ng mucocele. There's a tendency for the lip to be deformed. It's an opportunity for us to do surgery for her this morning. Damang-dama ng mga taga-Alaminos ang pagmamahal at pagpapagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Operation Blessing. Helping Filipinos in Alaminos, mission accomplished. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba?
For your generous giving, you will receive these gifts. Love the Word, Share the Word mini note cards for your gift of 500 pesos. Love the Word, Share the Word note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word, Live the Word shirt for your gift of 5,000 pesos. Laser engraved wooden wall decoration for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Taong 2007, isang biyayang maituturing ni Rowena ang makapanood ng isang programa sa telebisyon. Nakapanood ako ng 700 Club. Yun talagang na-bless ako kay Miss Connie Reyes. Talagang nakakakilabot yung mga prayers niya. Hindi lang naman si Miss Connie, lahat ng nag-host sa 700 Club talagang nakaka-bless sila. Yung nakaka-encourage yung mga patotoo, nabibless ako sa kanila. At isa pa, talagang na talaga magtiwala ka sa Panginoon. Dahil sa pagkakaantig ng kanyang puso sa mga kwento, isang desisyon ang ginawa ni Rowena. Naengganyo ako magbigay para makatulong ako sa mga nangangailangan. Kasi lalo na yung mga walang poso, doon ako naaawa doon sa mga napupuntahan nilang liblib na lugar nila Peter Kairos. Sa kanyang pagbibigay, nakatanggap siya ng unang pagpapala. May kasagutan ang ipinapanalangin. Nanood ako through internet lang ng 700 Club. Nag-pray si Ma'am Connie Reyes na kung sino yung gustong mabuntis. Talagang nag-ano ako na mabuntis ako. Nang taong ring yun, sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Pakiramdam ko nung ako'y nabuntis, talagang sobrang saya ko. Hindi lang ako, pati yung mga magulang ko, pati yung mga kapatid ko. Naging masela ng pagdadalang tao ni Rowena. At sa kanyang ika-6 na buwan, hindi niya inakala. Sabi ng doktor, kailangan nang ilabas yung baby. Kaya lang, 50-50 siya kung hindi sigurado mabubuhay kasi nga 6 months lang siya. Ang problema, ang laki na nga ng bill ko sa hospital. Kailangan pa namin yung everyday 40,000. Sabi ko, nanay, saan ako kukuha nun? May pera nga ako, pero mauubos ka agad yun. Noong time na nasa peligro siya, naisip ko talaga, paano na yung pangarap ko sa kanya na ihahatid ko siya sa school. Tapos, magiging teenager siya. Na-imagine ko paano na mangyayari yun kung kukunin na siya kagad sa akin ni God. Dahil sa pagiging tapat ni Rowena sa pagbibigay sa gawain ng Panginoong Hesus, napatunayan niyang sa kanyang kagipitan, ang Diyos ang tunay na masasandalan. Nabalitaan ng isang kabatchmate ko nung high school, yun nangyari sa akin. Tapos hindi ko alam na nag-post na pala siya sa Facebook. Nag-post na siya na kailangan ko ng prayer, tsaka financial. Nung time na palabas na ako sa ospital, ang dami nang tumawag sa akin. Talaga sabi ko, napakabuti talaga ng Lord kasi sa araw-araw na kailangan namin ng pera, araw-araw may nagbibigay sa kanya. Yung pagbibigay ko na 500 every month sa 700 plus, sa Operation Blessing, talaga naman, ang laki ng ibinalik ng Panginoon. Talagang siguro nakalikom kami, megit kumulang na 700,000. Hindi ako nagbibiro. Sabi ko, ibinigay sa atin ni Lord, siya magpo-provide ng pangangailangan ni Ray. Araw-araw may dumarating sa aming kung saan-saang bansa. Sabi ko, Lord, talagang dakila ka. Nakalabas ng ospital ang mag-ina at malusog na napalaki ni Rowena ang kanyang anak na si Rain. Sa kabila ng pagsubok na kinaharap ni Rowena, isang bagay ang kanyang napatunayan. Basta tao sa puso mo ang pagbibigay, talagang matutuwa ang Panginoon doon. Sabi nga, para pagpalain ka ng Panginoon, magtanim ka para may anihin ka. Hindi lang sa financial, kundi yung kabutihan galing sa Panginoon. Kasi nga naman si Connie pa yung nag-pray. Oo nga. No, but I can't believe, no, yung mga litrato nung premature siya. Ang layo sa itsura niya ngayon, parang she never was a preemie. God is amazing. 500 pesos ang binibigay sa OB. 700,000 ang blessing ng Panginoon sa kanya. Ibang klase talaga ang Panginoon. In the New Testament, Jesus has a very assuring word for us. He says, never will I leave you, never will I forsake you. Kahit inabandona si Rowena sa oras ng kagipitan, hindi siya pinabayaan ni Jesus. Hindi ka na mag-iisa kung nananahan si Jesus sa puso mo.
Meanwhile, I'll say goodbye to you again dahil kakamustahin natin ang ating special guest for the evening. Hello. Yeah, hello ulit. No? Si BJ Tolitz Forbes. Forbes ba? Forbes? Forbes. BJ ba? Forbes. BJ ba or Tolitz? Either. Okay, let's do BJ right now. And BJ, of course, is the lead actor in our Holy Week special called Nuno. And thank you for being here. You know, you not only acted in that, you're also here volunteering your time. Could you tell us what inspires you to do this? This volunteering? Of course, you have to share the Word of God. You have to share your blessings. You have to share the good vibes na talaga naman nakukuha natin when it comes to sharing the Word of God. So speaking of that, what is your you know, yung parang pinaka-Bible verse ng buhay mo? Yung kumbaga parang nag-attract talaga sa akin to go to church is the Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. And yun din kasi yung sobrang strong na verse for me na nakaka-uplift pagka medyo hindi tayo when things are not going so well, no? Yes, tama. God is really amazing, and I think He also gave us a lot of donations, and yes, from Patibasa nga. Tama. And salamat sa blessings and salamat sa mabubuting puso na nag-donate sa atin through credit card. We have Sharon from Canada, 2,500. Christopher from Singapore, 1,500. Angela from UAE, 500. Anna from Oman, 1,000. Rowena from Qatar, 2,000. Carlo from Canada, 1,000. Wow, international donations via credit card. And to donate through credit card, you can go to our website, www.cebnasia.org/specials. Okay. All right, thank you. Back to you, Peter. Thank you, Joyce. 4 years ago, actress Princess Punsalan joined us on a medical mission to Tacloban just after Super Typhoon Yolanda. She visited again just recently to see if things had changed after they brought God's word of hope, healing, and life. Heto po ang nakita niya. November 2013, nang mag-volunteer si Princess Punsalan Field bilang nurse sa Operation Blessing Medical Mission sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Pagkalipas ng mahigit 2 taon, binisita ni Princess ang bayan ng Tacloban. Kapansin-pansin para sa akin na makitang maaliwalas ang kapaligiran, wala na yung mga debris, maayos na yung airport, karoon ng improvement. Nakikita mong umaahon ang mga taga-Tacloban. Binalikan ni Princess ang mismong simbahan kung saan siya namalagi ng 4 na araw. Bukod sa tuwang dulot ng mga pisikal na pagbabago, ay higit na nagpaantig sa puso ni Princess na muling makadaupang palad ang mga taong naging bahagi ng kanyang nakaraang medical mission. Bukas palad na kinupkup noon ng simbahan ni Pastora JV ang team ng Operation Blessing kasama si Princess, habang ang mga nanay naman na sina Maricel at Rebelin ay kapwa mga natulungan noon ni Princess na gamutin ang kanilang mga anak. Magandang pagmasdan ang mga pagbabagong naganap sa kanilang mga buhay sa loob ng mahigit 2 taon. Naturuan ko yung mga bata kung gaano manalig sa Diyos. Naayos yung bahay namin, tapos maraming tumulong sa amin. Nakakatuwa lang na makita kung ano yung mga before and after pumapasok sa isip ko. Nakaka-encourage na makita sila Rebelin at saka si Maricel dahil magkaroon man ng challenges, hindi ka pwedeng bumitaw. Sa kanilang mga kwento, nakita ko kung gaano kabuhay ang Panginoon. Matapos ang mga kumustahan, ay ipinanalangin ni Princess ang bawat isa. Thank you for being a blessing. We show really who God is in our life. And thank you very much for showing it to us. Sa TV at sa personal, mabait talaga. Maganda pa. Thank you, Lord. Ginamot mong sugat ko. Maraming salamat po, Operation Blessing. Kahit hindi niya kilala, tumutulong pa rin siya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Nakaramdam ako ng galak dahil nakikita ko na ayan, bumabangon ng mga tao at hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Meron tayong magandang kinabukasan pa.
Kung merong mga binalikan si Princess, meron din naman siyang mga bagong nakilala sa kanyang pagtungo sa Community of Hope ng Operation Blessing sa Palanog. Binisita niya ang bagong tahanan ng Pamilya Lopez. Ang mag-asawang Corinne at Ronnie ay may 2 maliliit na anak. Bagamat ang pamilya ay dumaan sa matinding pagsubok, hindi naman sila sumuko at sa halip ay hindi bumitiw sa pagkapit sa Panginoong Diyos. Patuloy na nagsisikap si Ronnie bilang salesman, habang si Corinne ay nagluluto at nagbebenta ng puto leche flan at nananahi. Kung dati ay nakikitira lamang sila sa kamag-anak, ngayon ay may matatawag na silang sariling tirahan. Ang Panginoon po ang bumabago sa buhay natin. Papasalamat po ako sa Operation Blessings dahil binigyan niya po kami ng experience na ganito. Magdasal sa Diyos, huwag mawala ng pag-asa. Pasalamat talaga ako sa Diyos kasi siya yung nag-provide I encourage you to be a part of it also. Magtulungan tayo. Gaya nandito sa Community of Hope ng Operation Blessing, nakita ko talaga merong pag-asa. Magtulungan tayo. That's the key. Yeah. At when those that Princess visited, 4 years ago, when they saw her again, can you imagine the joy in their hearts? This princess, this woman is really real. Bumalik siya dito just to check on us and see how we're doing. And if you can see the smile in Princess' face, yes, tama. Alam mo, talagang when you become part of what the Lord is doing, ikaw ang mabibless eh. Diba? And you could really see how it has shown her also the faithfulness of God. Diba? Her second visit, it showed her that God's promises are true. And God is moving each and every single day. Alam mo, Felici, Operation Blessing was founded on the Word of God. In Isaiah 58, there He tells us to share our food with the hungry, provide the poor wanderer with shelter, and give clothes to the naked. And for the past 4 years, that's what we've been doing in Tacloban. At may pangakong kalakip ang salita ng Diyos sa Isaiah, di ba Peter? Kung ginawa natin ito, pagagalingin niya tayo sa ating mga sakit, palalakasin niya ang ating katawan, pupunuin niya ang ating mga pangangailangan at itutuwid niya ang buhay natin. Ang ganda ng reward pag sinunod natin ang gusto ng Diyos. Tama, and that's why everyone who volunteers to go on our Operation Blessing missions always come back saying, yung sinabi mo kanina, we are the ones blessed when they see what's going on there. It's a cycle of blessing, and if you want to be a part of this, partner with us, support us. And to this hour, you have given a total of 2,590,420. Remember, our challenge is to raise 20 million. Kayang-kaya ito if we all band together and help. So give. Paikutin na natin ang pagpapala. Itawag na ang inyong donasyon at ipadala sa CBN Asia. Here's one fast, reliable way to send your donation. May bagong paraan kung paano mag-donate sa CBN Asia. Bumisita sa nearest outlet ng RD Pawn Shop. Kumuha ng Send Money form. Kapag first time mag-donate through RD Pawn Shop, mag-prepare ng valid ID at kumuha rin ng customer information card. I-fill out ang forms at ilagay ang CBN Asia bilang receiver. I-submit ito kasama ang iyong donasyon. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng text confirmation. Ganun lang kasimple. Pwede ring mag-relax muna dahil nakatipid ka sa oras. RD Pawn Shop. No service fee. Open 7 days a week. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayo magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Kaya, donate na! These 18 beautifully designed note cards will be a great source of encouragement and inspiration to be shared with your family and friends. Love the Word, Share the Word mini note cards. Yours for your gift of 500 pesos. Paki-share nga, Vic, ano yung mga principles na natutunan mo and the principles you are in fact applying right now between you and Avilit? Kami pong mag-asawa naniniwala, and the two shall become one. Yung pera ko, pera ni Mrs. Yung pera ni Mrs., pera ko. Ang tawag namin doon, conjugal property. So what is conjugal property?
Pagdating ng sweldo nyo mag-asawa, ito gagawin nyo, pagsamahin nyo o i-deposito nyo sa isang bank account. Kapag ginawa nyo to, wala nang sariling pera si Mrs. Wala na rin sariling pera si Mr. Pero meron kayong pera. Number 2, practice conjugal spending. Dahil ang pera ni Mrs. at pera ni Mr. ay combined na. Ibig sabihin, kapag may bibilin si Mr., magpapaalam kay Mrs. Kapag may bibilin si Mrs., magpaparam kay Mr. At kapag hindi pumayag si Mr. o si Mrs., walang bibilin, walang gastos, maraming savings. Ang tip number 3, practice privilege spending. Pwede kayong gumastos ng walang paalam ang inyong asawa. Kaya lang sisiguraduhin nyo within limit. Ibig sabihin, hanggang dito lang sa amount na to. Pero pag may bibilin kami higit doon sa amount na yon, kailangan naming mag-usap at magpaalam sa isa't isa. Ang pang-apat na tip po ay spend at the point of your strength. Kung hindi magaling si Mrs. sumawak ng pera, ibigay kay Mr. Kung hindi magaling si Mr., edi ibigay kay Mrs. Mula sa araw na to, kung gusto niyo gumanda ang buhay niyo, dapat maaga kayo. Ano ibig sabihin ng maaga? AGA. Ibig sabihin, A, alamin ang dapat gawin para gumanda ang buhay niyo, pangkaperahan. Yan ang A. G, dapat gawin. Gawin ang mga bagay na natutunan nyo. At ang susunod, A, araw-araw. Kailangan nyong alamin, gawin, araw-araw ang mga bagay na natutunan nyo kung gusto nyo talagang umayos ang buhay. Very That's good very advice. good advice. Yes, it is. He had my attention from beginning to end. Ang ganda, ang ganda. Kasi madalas ang pinag-aawayan ng mag-asawa, pera, di ba? So kung malinaw kung paano nyo gagastusin ang pera, hindi kayo or mababawasan ang problema sa pera. Between you and your wife, Ensha, sino yung magaling sa pera? Siya. Magaling gumasos? Hindi. Ganyan sa pera. Siya, ikaw yung ako yung, ganon. Yeah. Oo. So mamaya magdo-donate ka sa 700 Club Asia. Pero tama yun. Maganda yung advice kasi you discuss all the big expenses, you discuss, actually, even the little ones, mas maganda kung pag-usapan. Pero meron ding yung nga sinasabi niya, privilege spending. Right. May amount kayo na pag-usapan na ito, pwede kong gastusin, ikaw pwede mong gastusin. Can I add something? Sure. I think there is one instance where you are allowed to spend without telling your spouse. Hindi. Yung for birthdays. Natural. You can go X amount for you. Yeah, you can go beyond yung parang limit na yun. If it's a birthday or kunwari Christmas gift. So, yun, okay din. Pero alam mo kami ni Ron, my husband and I, we actually kind of set an allowance. Okay, it's Christmas. If you're gonna get me a gift, make sure it's not more than X amount. Ganon. So, yun, we set the limit kasi pag sumobra naman, wala na kaming money for January, di ba? Tama. Sabi ni Peter kanina, that blessing is a cycle and the more you give, the more you get in return. Sabi sa Bible na ang naghahasik ng konting punla ay umaani ng konting punla. Pero ang nagtatanim ng maraming butil ay umaani ng maraming bunga. Tignan natin sa buhay ni Carol. Taong 2000 nang kinailangang operahan sa bituka si Carol. Habang nagpapagaling, tiyempong nanood siya ng The 700 Club Asia at tinawagan ang prayer center. 700 Club nakatulong sa akin. Binigyan ako nila ng assistance, gamot. Sa kanyang paggaling, nag-aral siya sa Asian Center for Missions na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo. May heart ako sa mission. Yung heart ko sa mga bata, lalong-lalo na sa walang parents. Na-experience ko yan kasi bata pa ako na wala akong parents. Doon ako pag wala palang parents, ikaw talaga, nagtrabaho ako, nag-aaral. Laos, Vietnam, Africa, China, ang mga bansang kanyang inabot dahil sa pag-ibig na itinanim ng Diyos sa kanyang puso. Sa huling bansang kanyang pinuntahan, pinagpala siya ng $1,000 na kanyang ginawang kapital sa negosyo. Dinala ko dito sa Pilipinas. Hanggang ngayon, lumaki na ng lumaki yan. Gimbless ako ni Lord ng 1.5. Ngunit hindi agad naubos ang kanyang mga produkto. Dito naalala niya ang isang katuruan sa Biblia.
Matthew 6:33, seek ye first His kingdom, and all these things will be given to you as well. Yan, ang pinanahawakan ko na verse. Pag pinapalabas sa Operation Blessing, yung mga bata, lalo ako nasasaktan. Kasi sabi ko, nare-recall ko yung dati ko. Nag-decision ako nga, sabi ko, ibibigay ko ito sa 700 Club Asia. Makalipas lamang ang isang linggo, Naubos, grabe. I'm so amazed. Hindi lang doble, triple talaga nga binigay ni Lord. Kasi kung 50,000, 5 million ang binigay niya sa akin. Doon ko na-amaze, sabi ko, Lord, you are so faithful. Last year, nakabili ako 2 kondo, tapos yung sasakyan ko. Hanggang ngayon, naging consistent yung kita ko. Kumikita ako sa isang araw ng 20K. naunawaan ni Carol na ang kabutihang tinanggap niya ay dapat ipasa sa iba at Diyos na ang bahalang magbalik nito. Doon talaga nakakaamis ang Panginoon. Pag tumulong ka talaga, ibibigay talaga niya ng sobrang sobra. Alam mo, makikita natin sa buhay ni Carol na kapag matapat ka sa maliit, I feel the Lord entrusted her with more kasi alam niya magiging matapat si Carol sa malaki. And that's what exactly happened. Sabi ng Panginoon dito sa Aklat ng Malakias na pag binigay natin sa tahanan at gawain ng Diyos ang ating alay at 10% bahagi ng ating kinikita, napakaganda ng balik. Sabi niya, subukan niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yon ang naranasan ni Joyce, milyon-milyon ang bumalik sa kanya dahil siya ay nagbibigay ng ikapo at alay. Sabi din dito na di lamang tayo ang pagpapalain, kundi pati bansa natin. Sabi ng Diyos, dahil dito, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad dahil napakainam manirahan sa inyong lupain. O, dadami pa ang turista natin. Imagine if all Filipinos obeyed God's word, magiging first world country na tayo. Di ba, Joyce? Yes, game. Tama yan, Felici. Be it done to us according to God's word. I'm here again. Well, I am here with RJ De La Fuente. Your favorite Bible verse? My favorite Bible verse is Philippians 4:13. Okay. I could do all things through Christ who gives me strength. Ooh, could you read some pledges for us? Yes. We have right here from ML Cuarta Padala Donations. Yes. Jasmine gave 200 pesos from Laguna. Rick from Manila gave 1,000 pesos. Amelia from Valenzuela City gave 400 pesos. Raquel from Rizal gave 10,000 pesos. Roland from Rizal gave 500 pesos. Emily from Pampanga gave 5,000 pesos. Romel from Quezon City gave 3,000 pesos. Eli from Rizal gave 3,000 pesos as well. Angeli from Negros Occidental gave 200 pesos. And Michelle from Quezon City gave 5,000 pesos. Okay, RJ, you are involved in a concert, Gary V's concert. Yes. Yes. I must not forget. We must talk about that. That is very important. Gary V presents, it's the season finale happening on May 12, 13, 19, and 20 at the Theater in Soler, 8 p.m. For tickets, call Ticket World at 891-9999. I'll be there alongside... Yeah, you're going to be singing there. Yeah, alongside Bullet Dumas, Janice Javier, Alan Silonga, Kat Velarde, Lara Maige, Jimmy Marquez, Carla La Forteza, Kiana Valenciano, Jason and Joshua Zamora. The Maneuvers Ignite ad-lib, and it's going to be directed by Paolo Valenciano and music direction by Mon Faustino, and it's for the benefit of Shining Light Foundation. All right, thank you so much, RJ. Alam nyo ba sa Cardona Rizal may isang bata doon na muntik nang mamatay. Buti na lang at nasagip ng Operation Blessing Team ng magsagawa ng medical mission doon. Paano nangyari yun? Panoorin natin ang kwento ni Neil. Gumigising po ako ng 4:30. Tapos nagtitinda na po ako. Kumikita po ako ng 120 po isang araw. Tapos binibili ko po ng bigas para po meron po kaming kain, pati po mga magulang ko. Dito sa Cardona Rizal, nakilala namin ang 17 taong gulang na si Neil. Pagtitinda ng pandesal ang paraan ni Neil upang matulungan ang kanyang pamilya.
Panglima si Neil sa 9 na magkakapatid. Dala marahil ng hirap ng buhay, hindi na nakakapag-aral si Neil. Malimit din kasi siyang inisin ng kanyang mga naging kaklase. Hindi na po nag-aaral kasi po mahina po ako sa pagbabasa tapos sa pagsusulat. Taong 2012 nang manalasa ang habagat sa maraming lugar sa Pilipinas, kasama na ang lalawigan ng Rizal. Kahit hindi pa man humuhupa ang baha, patuloy pa rin si Neil sa pagtitinda ng pandesal. Kahit po bumaba, titinda pa rin po ako ng pandesal kasi po para po makatulong po ako sa magulang ko. Ngunit isang bagay ang di inaasahan ni Neil na darating sa kanyang buhay. Pag-ising ko po, akala ko po nun, simpleng lagnat lang po. Tapos po nung punta tatayo ako, di na po ako makatayo. Namamaga lang po. Tapos po buo ko pong katawan. May sugat po pa ako, nababad po kasi. Kaya nang mabalitaan ng pamilya ni Neil ang pagbisita ng Operation Blessing sa Cardona, ay agad silang pumunta dito. During Operation Blessing, nakaroon ng medical mission dyan sa church. Tapos nakita namin, tinawag ako ni Dr. Sheila. Ang sabi niya na kailangan na talagang for emergency si Neil. Patang-pata na siya, na masakit ang tiyan, masakit ang ulo. Nag-pray kami agad, immediate, na dinala namin siya sa ospital. Sinabi na may leptospirosis siya. Bukod sa tulong pinansyal, ay nagbigay din ng mga gamot ang Operation Blessing para sa tuluyang paggaling ni Neil. Heto na si Neil ngayon, malakas at mas mabuti na ang pangangatawan. Papasalamat po sa Operation Blessing na tinulungan po ako nila. Tapos po kay Pastor rin po, tsaka po kay Ate Baby. Kasi po kundi dahil po sa kanila, baka po wala na ako rito ngayon. Di lamang si Neil ang natulungan ng Operation Blessing, pati na rin ang pamilya niya dahil siya ang breadwinner. He earns their daily bread by selling bread. Wow! Speaking of daily bread, the Bible says that man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Hanggang ngayon, pinapalakas ng Operation Blessing si Neil dahil pinapakain siya ng tinapay ng buhay, ang napaka-masustansyang salita ng Diyos. Yes, God's Word says that He is our ever-present help in time of trouble. Tingnan natin yan sa buhay ni Gretty. Matinding takot at kaba ang nadarama ni Gretty sa tuwing nakakakita ng mga pampasaherong jeepney. Ang mga sasakyang katulad nito ang nagnakaw sa magandang pagkakataong naghihintay sa kanyang buhay. 17 taong gulang noon si Gretty nang aksidenteng tumagilid ang sinasakyan niyang jeep. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi niya namalayan na nakaladkad na pala ang kanyang hita sa kanan. Dahil sa pagkalat ng impeksyon, amputation agad ang naging hatol ng mga doktor sa kanyang nadurog na hita. Walang nagawa si Gretty. Ang dating kumpleto at normal niyang pangangatawan ay dagli ang naging abnormal. Iba igagalaw na ng mundo mo, unlike yung pinanganak ka na totaling physically fit ka, athletic ka, active ka sa lahat ng bagay. Tapos biglang mababago yun, split seconds. Simula noon ay nawalan na ng gana si Gretty na magpatuloy sa buhay. Dahilan para maisipan niyang magpakamatay. Lalaban yung positive tsaka negative na thinking. Kaya lang, nagkaroon din ako ng enlightenment doon kasi pinupursigay ko ng mother ko, mostly yung mother ko. Tapos sasayangin ko yung... Sa tuwing nakakaramdam ng pighati, ay itinuon na lamang ni Gretty ang oras sa panonood ng telebisyon. At dito, isang programa ang pumukaw ng kanyang atensyon. Minsan nakapanood ako nung yung segment na puro may kapansanan ba sila. Ayun ang isa rin sa nag-motivate sa akin. Si Alex Tinsay yung nagpra-pray nun. Yung mga persons with disability, Lord, I pray that you would cause them to rise up beyond their situation in the name of Jesus. Nararamdaman ko yung healing din. Simula noon ay nakakita na ng karamay si Gretty sa nararamdamang kapighatian. Pag gusto kong kumausap ng matino, imbis na yung mga surrounding na wala akong matutunan kundi bisyo. Pag-counseling ako din sa mga duty ron. Hanggang isang kaibigan ang nagpunta sa kanyang kinaroroonan. Kasi part ang Lord Jesus Our Redeemer Church na arm ng 700 Club Counseling
Yung mga tumatawag sa kanila, nire-refer nila sa Ang Diyos ay laging nandyan para gabayan tayo. Gabayan ka. Ang role na lang natin ay magtiwala sa Kanya. Sabi ko, merong desire tong taong to na makilala ang Panginoon. Oo, hindi ikinakaila ni Gretty ang kanyang kakulangan. Subalit, ngayon at may lumalalim na siyang relasyon sa Panginoon, ang dating paglalakad niya ng mag-isa, ngayon ay mayroon ng katuwang at kalakip na pagpapala. Kasama ni Gretty sa kanyang payak na pinagkakakitaan ay ang itinuturing niyang pinakamalaking pagpapala, ang kanyang may bahay na si Jean. Makalipas ang ilang mga araw ay isang sorpresa ang dinala ng Operation Blessing kay Gretty. Ang naibigay po natin kay Kuya Gretty is yung pangkabuhayan program po ng Operation Blessing. Yun po ay yung sari-sari store kasi dati na siyang merong sari-sari store. So, ni-replenish lang po natin kung ano ang meron sa kanya. Siyempre, salamat kay Lord, siyempre. Tapos pangalawa, yung sa Operation Blessing, instrument kay ni Lord eh. 700 club, lahat ng staff ng bumubuo. Thankful ako kay God kasi siya yung gumawa ng way kung paano namin matugunan yung simpleng pangangailangan ni Kuya Gretty. Layunin ni Gretty na ipamahagi ang naranasang pagbabago sa iba. At sa pamamagitan ng pagbubukas niya ng kanyang tahanan para sa mga batang ito, ay nananalangin si Gretty na tulad niya ay masumpungan din nila ang tunay na nagligtas sa kanya sa kapahamakan, ang Panginoong Diyos. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayo magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Kaya, donate na! Looking for encouragement? This limited edition laser engraved wooden wall decor is just what you're looking for. Put this on your desk or on your wall as a reminder of God's power and faithfulness. This will be yours for your gift of 10,000 pesos. Love the Word, Live the Word is a year-long campaign by CBN Asia. Encourage others to be part of this movement by wearing this shirt. Yours for your gift of 5,000 pesos. Inakala ng mag-asawang Maxie at Ray na maganda ang bagong negosyo, kaya daglian silang nagbitiw sa kanilang trabaho. Subalit taliwas sa inaasahan ang nangyari, kaya't unti-unting napalitan ng kanilang pag-asa ng pagkabigo. Dumagdag pa rito ang kanilang kabi-kabilang bayarin at gastos hanggang sa unti-unting lumubog ang kabuhayan nila. Sa building na katabi namin na ginagawa, kami yung nagpapakain doon. So natakbuhan kami ng mahigit 100,000. Dahil di na maisalba pa ang kanilang mga negosyo, nagdesisyon na lang silang ipasara ito. Naghanap na lamang na mapapasokang trabaho si Maxie at Ray. Subalit, bigo sila. Isang araw yung anak ko humihingi ng panggatas sa akin. Wala akong maibigay. Naisip ko, sobrang sakit. Dahil sa matinding kapighatian, nagsimulang questionin ni Maxie ang Panginoong Diyos. Nagalit ako kay Lord. Sabi ko sa Kanya, bakit mo ako ginaganito? Bakit mo kami ginaganito? Lahat ng kabutihan ginagawa naman namin. Lahat ng kasipagan, hindi naman kami maluho. Pinalakas naman ni Ray ang loob ng kanyang asawa. Doon nag-aral manahi si Maxie upang may pantustos sa pamilya. Hanggang sa isang araw, hindi ko alam ng mga oras na yun ang asawa ko nakasakay sa bus. Nanonood din siya ng 700 Club at parehas kaming sumabay sa prayer. Sabi ni Peter Kairos, maraming utang, walang trabaho. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Manalig ka sa Panginoon.
Nagsimulang magtiwala sa Diyos ang mag-asawa. Kinabukasan, isang himala ang kanilang nasaksihan. Lahat ng inaplayan niyang trabaho, ang tagal-tagal niya nang hinahantay. Lahat nagtawagan sa kanya. Tapos ako, ang dami ko ng tahing dumating. Doon ay unti-unting nakabangon ang kanilang pamumuhay. Masaya ring nagbigay ang mag-asawa sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng 700 Club Asia. Bukod doon, nabayaran na rin nila ang kanilang mga utang. Nagmamay-ari na rin sila ng isang patahian at supplier ng mga damit sa mall. Tunay ngang ang pagtitiwala kay Jesus ang sagot sa lahat ng ating pinagdaraanan. Talaga namang binago pati ni Lord yung aming pananampalataya sa Kanya. No more question na, wala nang bakit. Ibang klase talaga kumilos ang Diyos. Pag siyang gumawa ng lahat talaga, everything just comes together so perfectly. Nakita natin sa buhay ni Maxi at Ray ang katotohanan ng pangako ni Jesus. Sabi niya, pumarito siya para magkaroon tayo ng buhay na masaganang lubos. At nag-uumpisa yan pag tinanggap mo sa puso mo si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Meanwhile, kamustahin naman natin ang ating guest and phone volunteer na regular volunteer. Hello, Hi, Rebecca. Hi. Good to have you once again. Thank you so much. You're leaving for Switzerland tomorrow, right? Like in a few hours. And you're still here. Yes. Volunteering. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. I'm going to put you on the spot. It's not like a spot for you. What's your favorite Bible chapter? No. Bible verse lang. You guess. Isaiah chapter 40, verse 31. Okay, why is that your favorite? Okay, I was bedridden for 10 months and I right. couldn't walk. And the Lord asked me to trust and obey Him. Now I have to trust and fly with Him because we have a new talent agency, Rebecca Chua Unsu Film Production. That's how I segue. Galing. Okay. There's some people who are also trusting the Lord with their gifts. We have pakibasa na nga. credit card donations from Cavite, Rachel, 1,000 pesos. Salamat po. Romana from Batangas, 1,000 pesos. Sheni from Bulacan, 300 Salamat pesos. Ranilo from Manila, 500 pesos. Ireneo from Batangas, 2,000 pesos. And Carmen from Laguna, 5,000 pesos. You have a nice flight tomorrow or in a few Yes. hours. Ano? In a Malapit few na kasi. hours. Thank you again for being here. Thank you. And over to you now, Joyce. Kasama natin dito si Erin Espinosa. Finally, a lady who's taller than me. Well, thank you so much for helping us tonight. Before you read these pledges, could you share naman, say hello and then share with us your favorite Bible verse? Hello, thank you so much for having me here. I'm so blessed. Thank you. My favorite Bible verse is Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Oh, that's awesome. Thank you so much for your generosity. We had Call the Nations, Desiree from Hong Kong, 2,500 monthly. Wow. Jenny from Valenzuela, 500. Natividad, Miss Natividad from Navotas, 500. Yolanda from Marikina, 2,000. Yes. Marivic from Marikina, 1,500. Marivic again from Marikina, 1,000 monthly. Thank you. And Sheila from Cavite, 500. And Anne, 2,000. And we also have credit card donation. Thank you. Marlon from Davao, 500. And of course, we want to thank you to Erin for coming Thank over you. here and spending time with us. Thank you so much. Maraming salamat. Lahat ng salita at pangako ng Diyos dito ay magkakabuhay at kapangyarihan kung tayo'y may personal na relasyon kay Jesus. Personally, I couldn't fully enjoy or even understand God's Word until the Spirit of God or the Holy Spirit came into my heart many years ago, siguro 2 decades ago. I used to struggle with the issue of anger. But after really understanding God's Word, I discovered a peace and a calm that came from His Word. Iyan din ang naranasan ni Vicky. Lagi akong galit sa mundo na ayoko, wala akong tiwala sa tao. Palaaway ako, konting kibot na may marinig akong salita sa akin na hinaharap ko na siya. Wala akong pakundangan kahit sa kalye. Magsasalitaan kita ng hindi maganda. Ganon yung ugali ko. Bukod sa mga kaibigan at kapitbahay, ang pinakatinatamaan ng kagaspangan ng ugali ni Vicky
ay walang iba kundi ang kanyang mister. Lagi kami nagtatalo. Ang bunga talaga niya ay wala nang pakundangan. Kapag nag-init talaga ang ulo niya, mahirap pong awatin. Lalong nasubok ang katigasan ng puso ni Vicky nang malugi at magsara ang kanilang sari-sari store dahil sa pagkabaon sa utang. Bumaksa kami bigla. Nagalit ako sa sarili ko. Sabi ko, bakit ginawa ko naman yung lahat? Bakit ako nagkaganito? Nasa lugmok na sitwasyon si Vicky nang makapanood ng The 700 Club Asia. Naunawaan niya ang pag-ibig ng Diyos, kaya sumabay siya sa panalangin ng host. Yung time na yon, sabi ko, Lord, sinusuko ko na sa'yo. Hindi ako marunong manalangin, pero natuto ako kasi nag-ano po talaga sa kanya yung spirit ng Lord. Ang sabi ko sa sarili ko na wala palang imposible. Ang lahat pala ng itong mga problema na to ay malalampasan ko rin, mapapagtagumpayan ko rin sa tulong ng Panginoon. Magmula noon, unti-unting kumilos ang Diyos sa buhay ni Vicky. Makaraan ng ilang araw, nakilala niya ang isang kapitbahay na napanood niya ang kwento sa The 700 Club Asia. Inanyayahan silang mag-asawa sa isang Bible study. Dahil sa salita ng Diyos, dahan-dahang nabago ang pag-uugali ni Vicky. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at malaki po ang pinagbago ng aking asawa. Mula po siya nang nakakilala siya. Naging mapagkumbaba na po siya. Mahinahon sa mga salita niya na hindi na nakakasakit ng kapwa. Ano na po yung pag-ibig niya sa mga taong nakakasalamuhan niya. Yung biking palaaway, ngayon po, binago ng Lord, binaliktad ng Lord. Nagkaroon ako ng malawak na isip, mahabang pasensya. Marunong na ako humingi ng tawad, ng sorry. At lahat ng mga nagiging kaaway ko noon, naging friendship ko ngayon. Nag-uumapaw ang kasiyahan sa aking puso at labis ang aking pasasalamat sa Panginoon sa tuwing nakikita ko na ang mga pamilya, kagaya ni Sister Vicky, ng Pagkaliwangan Family, ay nagkakaroon ng matibay at malalim na relasyon sa Panginoon. Bukod sa pagsasaayos ng kanyang ugali, inaayos rin ng Panginoon ang kanilang aspetong pinansyal. Dahil sa pagbibigay sa gawain ng simbahan at ng CBN Asia, nabayaran nila ang mga pagkakautang at nakapagbukas ng mas malaking tindahan. Tayo'y sumunod at ipamuhay natin sa buhay natin ang mga salita ng Lord. You know, when we encounter Jesus like Vicky, He changes us from the inside out. 2 Corinthians 5:17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. If that's your desire right this moment, to get to know the Lord, to allow Him into your life, to do a work that only He can do, then pray this prayer with us. Let this be the prayer of your heart. Just say, my Heavenly Father, Lord, I tried to change myself. I tried everything, but I continue to fail. I continue to sin. I fall again. Lord, ayoko na. I want a new life. So right this moment, Lord, I confess that I am a sinner and I can't do anything. I can't do anything to save myself. So I come to you right this moment and I repent from all the sins that I have committed. And right now, Lord, I invite you, Jesus, to come into my life, to be the Lord of my life, to be my Savior, to be the one that will put me on secure footing, that I can stand on the rock that is eternal. Heavenly Father, thank you for loving me. Dear Jesus, thank you for saving me. And Holy Spirit, thank you for empowering me. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen and amen. And right this moment, the Lord is wanting to heal someone watching right now. You are so depressed. You just can't think straight. The Lord hears you. The Lord sees you. And the Lord is lifting up that spirit of depression from you. And He's saying to you, I am the God that secures your future. Fear not. I hold your future. Just trust in the Lord and He will secure your future. Just receive that, kapatid, in the name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number
Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon at hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayo magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Kaya, donate na! For your generous giving, you will receive these gifts. Love the Word, Share the Word mini note cards for your gift of 500 pesos. Love the Word, Share the Word note cards for your gift of 1,000 pesos. Love the Word, Live the Word shirt for your gift of 5,000 pesos. Laser engraved wooden wall decoration for your gift of 10,000 pesos. Call and be a CBN Asia partner today. Maraming salamat sa lahat ng dumalo at tumulong sa amin ngayong gabi. Maraming salamat sa PLDT, M. Lulier, iRemit, RD Pawn Shop, Al Shekinah Dishes Catering, and Clara Olay. Maraming salamat din sa aming mga media partners, AdStrat, United Neon, and Nixis. Simula ngayon, ugaliin na natin ang pagbabasa ng Biblia. Ito ay aklat na buhay, our manual for living. Ito ang love letter ng Diyos sa atin. And it's called the best-selling book of all time because it's as practical, relevant, and powerful today as when it was written thousands of years ago. Pray for God to open your mind and read it every day. Anong sekreto ng pag-unlad ng Pilipinas at ng ating buhay? Let's believe and receive His powerful words for us and for our nation. His good book says, the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Hebrews 1:3. That's why we must love the Word, live the Word! Here's your total donations tonight, 2,742,020. Meanwhile, keep calling, keep believing, and keep giving, and keep reading God's Word. Amen. Naglaro kami ng basketball. Doon, nahihilo po ako. Pinipigilan ko ang sarili ko, pero hindi ko talaga mapigilan. Nag-collapse talaga ako. Malaking ang kinikita ko, ngunit bumabagsak naman yung negosyo ko. Hi! Yun yung moment. Hopeless. Wala ng pag-asa ang unang naisip. Hindi ako tumingin dun sa circumstance. Sa big picture ni God na narinig ko lahat yung mga dasal mo.